Tama na yan, nakakarami na. 1560, sir. Tama na yan. Delta 1560. Tama na nga eh. Kapagpakuha ka Sir, na dito yung PPS sa likuran namin na no parking na lang both sides, no parking both sides. No parking both sides mga puro. So yan mga puro, tikitan po lahat ito. No parking both sides. Negative, negative. Sir, negative anti parking. Sige, alis ka muna dyan. Eh mga puro, Right, kuha ka na dyan, Ako kuha yung ka na. driver, karga. Ay, wala na lang tayo. So yung mga puro, daming motor dito. Motor, Oh, motor, lisensya. bicycle, motor, kotse, jeep, owner. Ha? Oo, ngayon, lisensya ka. Para ikaw titikita na lang. Oo, may impound po natin yan. Mayari po kausapin niyo. Oh, sige po, bibigyan po natin na oras na 5 minuto pag dumating po yung driver, ha? Sa inyo po, ito, hiramin ko po. Pasensya na po kayo, ha? Walang tulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Pagmamahal. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. What is up guys? Babaw here, puro pagmahal mga puro. Araw namin Tuesday, September 6, 2022. And ito nga yung effort na ginagawa ng local government ng Quezon City. Ay nagkaroon na tayo ng zipper lane mula dito sa merong bandang Sandigan Bayan na. Ayan. So kasi nga sobra talaga yung load ngayon ng sasakyan dito sa Commonwealth Avenue. At ito yung isa sa mga malaking bagay dahil dyan ako dumaan kanina. Ang laking ginhawa nung zipper lane papuntang pa southbound, papunta tong Quezon City Memorial Circle. Ito naman ay pa northbound papuntang Novaliches. So ang mangyayari po, kung magagaling kayo dito sa merong bandang Ever, dito sa ang U-turn nyo yan, doon na po sa merong Meralco. Sa may Meralco, doon kami mag-U-turn. Tapos dito kayo iinto para mag-wait kayo ng makapasok dito sa zipper lane. Yan. From here po, sa may tapat ng ano ba to? Home Depot ba to? Tile Depot. Yan. Pwede na kayong pumasok dito ng zipper lane kasi ang next entry neto is doon na sa merong Tandang Sora, sa merong ilalim ng flyover. So yan mga puro, kasama natin TFTTM Officer Cortez, ating team head na kasama ngayong araw na to. Big shoutout sa ating EPE, Sir Dexter Cardenas. Big shoutout din kina Officer Baguio and Officer Magliari, ating Puti Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. At tulad nga nung sabi natin last vlog, talagang ramdam na yung load ng sasakyan sa mga kalsada. May mga puro makita natin dito yung flow, yung sitwasyon ng southbound ng Commonwealth Avenue. Dito pa lang sa area na to, sa banda dito sa mayroong Sandigan Bayan, maluwag na maluwag. Pero by that gantong oras po, alas 8, 7:30 to 8, masikip na po talaga yan. So yun yung nagagawa nitong zipper lane. Ang maganda pa dito, maluwag. Pag nag-zipper lane kayo papuntang Quezon City Memorial Circle, medyo dun lang nagbabottleneck sa papuntang bandang Patandang Sora na. Pero after Tandang Sora, yung zipper lane, dumaan nga tayo dun kanina,
eh maluwag na dahil magto 2 lines na ulit yung daanan. Kasi pagdating po dito 1 line lang po yan sa meron papuntang Tandang Sora. Ayun mga puro, itong zipper lane ay nag-ooperate to ng 6 AM to 10, if I'm not mistaken, ano, 6 AM to 10 AM. Pwede po kayo ditong dumaan. Medyo ano lang din, ano, dahil merong mga ibang motorista masyadong na-excite pagka nakalabas ng ng maginhawang daanan, medyo nag-overspeeding. Meron mag-ingat po tayo dahil para sa ating rin yan, kaligtasan. Huwag po kayo masyadong mag-overspeed. Ang speed limit lang po dito sa Commonwealth Avenue is 60 km per hour. Yan mamaya mga puro, hindi natin alam kung makaka-try tayo maka-check dun sa may Tandang Sora site. So from Sandigan, hindi naman na nagbi-build ng maraming load ng sasakyan. Pero kanina mga 7:30, marami sasakyan dito. Ingat boss. Yan, kaya eto, paubos na rin yung tatapos na yung pinaka-rush hour peak talaga is 7 AM. Alright, tuloy-tuloy lang tayo mga puro. Lungsod Quezon, FTTM, Sir Dexter Cardenas. Talaga naman ang effort ng local government is kailangan lagi tayong advance. Dahil katulad yan, yung diba, pumasok na yung face-to-face classes, and then nawala pa yung NCAP. Ang laking bagay po kasi ng NCAP. At hindi man nawala, pero medyo na-suspend lang siya pansamantala. At hindi natin alam dahil bare months na nga, September, hindi natin alam, baka medyo nagpapasyalan na yung mga kababayan natin, Alright, yan na lang muna ang kanaban mga puro din sa Commonwealth Avenue. Tingnan natin kung makakarating pa tayo dun sa ibang area kung saan yung mga entrada ng zipper lane. At share po sa inyo kung ano yung mga pwede kong maibahagi ng mga informasyon dito sa Commonwealth Avenue zipper lane. Alright, big shoutout Officer Cortez, saludo bossing. Let's go guys, puro magmamahal. Share around. Congratulations, bossing. It's a bandona. Welcome to the world. Look, yan. Okay mga puro, pag kunyari dito lang kayo sa merong Old Malara, tapos ang way nyo rin is pa south, at gagamit kayo ng zipper lane, hindi po kayo pwedeng pumasok lang basta dyan. Ang gagawin nyo po, wag po kayo mag-U-turn dito. Mag-U-turn po kayo dun sa may kabila, sa may Meralco. Tapos from here, dito na kayo sa side na to, para pagkatawid nyo dito, saka kayo papasok dun sa zipper lane. Alright, yan nga puro dito, southbound ng Commonwealth Avenue. Maluwag po, pero pagdating doon na Tandang Sora, medyo nagbabottleneck na rin po doon. Nagawa nung mayroong mga ginagawa pa sa build. So yan. At malaking bagay po talaga itong zipper lane na
binuksan na hanggang dito sa merong area dito sa may Sandigan Bayan. Jillian, God bless you guys. Purong pagmamahal, Quezon City. Let's go. What is up guys? Paupawi, purong pagmamahal mga puro lungsod Quezon. Galing dito tayo sa PhilInvest 2 clearing operation, residential complaint. Kasama natin ng TFTTM Officer Cortez, Subagyo Officer Magyari. Kasama rin natin ang MMDA Civil 2. Puro meron tayong complaint dito with regards sa illegally parked vehicles. At dito may nahuli tayo, walang helmet yata. Ay hindi, nakapark si Bossing. Meron po sila dito one side parking, so doon lang sa side na yon. Dito sa side na to naman bawal. So may nahuli tayo dito isa nakapark na motorsiklo, tapos merong truck doon sa may bandang harapan. Good morning po Officer Cortez. Saludo Bossing. Ayan ang ating teammate ngayong araw na ito mga puro. Ayan ang ating team leader ngayong araw na ito mga puro. Within the perimeter mga puro ng dito sa area, kung saan tayo nag-operate sa location, huliin din po natin lahat ng may mga traffic violation, like for example mga coding at mga walang helmet sa mga motorsiklo naman. Alright mga puro, Luzon, Quezon, big shout sa ating puting Mayora Joy Del Monte, Vice Mayor Dion Soto. Araw natin Tuesday, September 6, 2022. Kaya mga puro, may nagsabi sa atin na sa bagong silangan daw. At gusto ko lang ipaalam po sa inyo mga puro. Malitan. So ngayon dito ang allowed. Ang nirereklamo kasi diyan kapag ka nag-aano ng labasan nitong school, umaharap na sasaglit lang yung tao, tapos ang ginagawa, pagsusundo lang, isasakay lang. Ganun yung nangyayari na nirereklamo ng tao kasi matagal na yan na ganyan yung nangyayari. Pero dito may May resolution tayo sa barangay na one side parking. One week palitan. One week. Kada Lunes kailangan makalipat na sila sa tamang parking. Pag naabutan sila within alas 7, ticket ang nangyayari sa kanila. Alright, yan mga puro sa amin natin ang barangay personnel natin dito sa area na mag-guide sa atin kung saan ba dito yung mga tulad nga na na-explain ni Bossing, merong barangay ordinance na one side parking dito sa area. Hindi na makadaan yung mga private dito na ng mga towing. Alright, yan mga puro, ang tabay lang itin natin doon bandang dulo. May mga nahuli na rin doon sa may band ng kanto. Tapos dito may isa lang. Tapos dire-diretso lang po tayo dito sa area. Alright, ang tabay lang po. Bibig shoutout TFTTM Officer Pwede na. Cortez, ating team leader for today. Paikutin na natin towing. Doon na to eh. Paikutin nyo na iba, At ang reklamo nga dito mga puro yun nga sa nagsimisikip yung area dahil gawa ng pagkalabasan nung sa eskwelahan. Dahil nga may face-to-face classes na ang ginagawa naman daw dito, sabi ni Kuya na taga barangay is yung parang nagda-drop kick lang. Susundo atid, bababa, ganun lang. Pero nare-reklamo dahil nga talagang medyo makitid din tong area. Tapos meron pang one side parking. Yung one side parking po nila every week. Isa-isang linggo na boss, palitan. Opo. So next week, dito naman sa kabila. Opo, dito naman sa kabila. Kung nasan yung natin, yung signage. Bawa na i-depot Yun ang natin. dapat open, kung saan yung signage. Kung saan yung signage natin, open dapat yan. Pagka naabutan sila, totally, tinitigil kami. Titikitan na. Alright, yan mga puro galing mismo sa kay boss. Ano yung pangalan nila boss? Abelia po, Ayan, ng traffic ng barangay Batasan. Sir Abelia ng barangay Batasan. Alright, thank you bossing. Alright, tuloy lang tayo mga puro ng Quezon. At di pa natin alam ang ruta natin ngayong araw na to. Pero puro complaint pa rin yung operate po natin. Maliban doon, mabuhay lanes yung usually na lagi natin kailangan passable talaga siya at maluwag with regards sa mga illegally
parked vehicles or obstruction. Dahil kung makita nyo nga kanina sa Commonwealth Avenue, nagawa na tayo ng zipper lane. Gawa na nga yung load ng sasakyan ngayon, dahil nga meron ng face-to-face classes, talaga ramdam na yung build up ng traffic sa mga main roads dito sa Lungsod, Quezon. Alright, ayan, sama rin natin ng MMDA seated 2 CSTD, si Officer Motok naman, ating team leader dyan. Alright, let's go guys, ang babay lang po. Alright guys, next location natin, Dirham Street. Ito po ay complaint at confirmation lang tayo kung meron pa ditong one side parking na barangay ordinance. So hold lang muna natin lahat ng mga sasakyan na nakapark dito sa kalsada. Mga puro, ito po ay nakikita natin both sides may mga nakapark. Kaya wait lang po natin yung confirmation, verify lang natin kung may one side parking po ba itong area. So dito makita na mga puro may owner type, may jeep, mayroong kotse dun sa bandang dulo, SUV. Tapos dito may kotse Honda, may mga motor dito. Ayun, tinatanggal na yung mga motorsiklo. At team leader natin for today, Officer Cortez. Dito ang dami rin motorsiklo. Alright, antabay lang po tayo mga puro Kita natin kung saan dito yung kung meron mang one side parking dito sa area. Ito naman, parang meron na silang shop dito. Puro nakakulambo yung mga nila, mga kotse nila. Alright, yan na yung barangay mga puro. Tama na yan, nakakalabi. 1560, sir. Ito 1560. Tama na na eh. Kapag pauha ka na Sir, DPS sa likuran namin na no parking, no both sides, no parking both sides. No parking both sides mga puro. So yan mga puro, tikitan po lahat ito. No parking both sides. Negative. Negative parking. Mga puro, Drive, buha ka na dyan, Ako ng driver, karga. So yung mga puro, daming motor dito. Motor, Sensya. bicycle, motor, kotse, jeep, owner. Ngayon, lisensya ka. Para ikaw titikita na lang. May impound po natin yan. Mayari po kausapin niyo. Sige po, bibigyan po natin ng oras na 5 minuto pag dumating po yung driver ha. Sa inyo po, ito, hiramin ko po. Pasensya na po Ito, kayo ha. mapatigil. Puro magmamahal, mga puro gusto nyo ba ng carrot sticker katulad na ito? Pumunta lang kayo dito sa Telesin Philippines, sabi nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na kahit magkano, bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Pasya lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Laging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kung kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan. Gamitin nyo lang yung voucher. Telepow. Yan. So thank you so much, Boss Harold. Telesin Philippines. Let's go. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much.
God bless.